Yun, shoutout kumusta kayo at shoutout kay Jen at kay KSN. Live tayo ngayon dito sa TikTok at welcome kay Agnes na nandito sa Discord. Pag gusto niyo ako kausapin personal ay andito lang ako. Okay? So, ngayon, ituturo ko sa inyo yung ano ang nilalaman ng accounting cycle. Napakaganda ng setup. Na-inspire ako magturo. Parang ginaganahan ako. May monitor ako dito sa baba. Ano ang accounting cycle? No, 8 parts yan. Eight parts yung accounting cycle. Di ko nga lang nakikita yung comments niya. No, 8 parts yung accounting cycle. At ano ba ang pinaka-crucial na dapat mong malaman pag gusto mong mag-freelance bookkeeping? Tapos wala ka pang alam sa fundamentals of accounting. Tinatanong kasi nila, Boss Kyle, ano ba ang accounting cycle na dapat tutukan ng isang gustong maging freelance bookkeeper? Kapag sinabi kong buong accounting cycle yan. So, nagsisimula yan sa identifying transaction. Identifying transactions. So, identifying transaction, it answers the question, what happened? Is there money involved? At does it affect asset, liability, and equity? Yung tatlong tanong na yan, yung identifying transaction. Nababasa ba, guys? Pa-confirm naman sa comment section. Nababasa ba? Sabihin nyo lang ako pag hindi nababasa. So, yung identifying transactions, ito yung nagsasagot ng tatlong tanong. Kailangan kasi natin na sa freelance bookkeeper, maintindihan at malaman yung pinaka-context ng lahat ng mga transaction. Ayos? So, kailangan natin malaman anong nangyari. Example, ilagay natin na si ABC Company ay bumili ng purchase truck worth 10 million, no? Si ABC Company daw bumili ng truck worth of 10 million. Anong nangyari? So, alam na natin yung kwento. Ang kwento ay bumili ng truck ang ABC Company na worth 10 million. So, alam na natin yung what happened. Is there money involved? Lagyan natin ng mas specific pa yung kwento. Lagyan natin na cash natin binayaran yung truck. No? Shoutout kay Hotcake at kay Mark. Yes po, nababasa. May bayad po ba? Walang bayad. Pasok lang kayo sa community. No? So, is there money involved? Kahit naman na utang yan, no? Kahit na utang yan, money involved pa rin kasi kailangan mong bayaran yung truck. Pero ngayon, lagyan natin na cash ang nangyaring purchase. So, is there money involved? Check. What happened? Nalaman na natin, check. Does it affect the asset, the liability, or owner's equity? Either sa isa man yan o dalawa na apektuhan o yung tatlo, basta isa sa ila kung naapektuhan yan, dapat mo na yan siyang i-record sa accounting. Okay? Yan na yung pinakaunang step ng accounting process. Na-identify mo na may transaction na kailangang i-record. Kasi hindi lahat ng transaction kailangang i-record. For example, ang nangyari ay si ABC Company ay nakipag-meet kay XWYZ Company. What happened?
Si ABC company, nakipag-meet kay XYZ company. Is there money involved? Wala, kasi nakipag-meet lang naman. Naapektuhan ba yung asset, liability, at saka owner's equity? Hindi din, kasi nakipag-meet lang naman. So, hindi lahat ng statement, hindi lahat ng transactions ay kailangang i-record sa accounting system. That's why the identifying transaction is very crucial kasi kailangang ma-meet lahat ng mga ng tanong na to. Itong tatlong tanong na to. So, pag mag-identify ng transaction, always remember these 3 questions. Okay? Gets ba? Gets ba? Tanong, baka may tanong sa identifying transaction. Wala? Okay, proceed na tayo sa pangalawang. Hi Grace, sumali ka lang sa nasa profile ko po. No, tapos na tayo sa identifying transaction. Anong pangalawang step? Pangalawang sa accounting process, accounting cycle. Ito yung actual recording of transaction. It is the journal entry. Ang journal entry ay isa sa mga medyo komplikadong topic sa mundo ng accounting. No? Na-identify mo na anong transaction, na-identify mo na kung anong klaseng transaction siya. Kailangan mo malaman kung paano siya i-record sa books. Dito natin mas kilalanin yung theory na, no? Before tayo mag-journal entry, kailangan muna natin malaman yung theory na double entry accounting. Ano ba tong theory na to? Sir Kyle, ano ba yung theory na yan? No? So yung theory na yan, it suggests na sa isang transaction na nangyayari sa isang business, may dalawang account na naapektuhan. No? Huwag niyo munang i-overthink. Basta yung theory na yan, it suggests na may dalawang naapektuhan na account o more than 2 account sa nangyayaring isang transaction. Naintindihan niyo din yan. Okay? Double entry accounting, huwag kalimutan. Isa pang i-introduce ko sa inyo, itong debit and credit. Debit, credit. Isulat nyo to sa papel nyo para hindi nyo makalimutan. Debit, kung ako dito, nasa right side, tapos credit dito, right side. Kung mirror. Kung mirror, left, right. Di ko alam, basta, yan na yan, yung T. Huwag nyo kalimutan ang acronym na dealer. Dealer. No? Sinong makakahula before tayo magta-transition? 'Di ba yung DEA sa debit? Sinong makakahula kung ano 'yan? Sinong makakahula? Drawings, tama? Yung E. Crench. Nandito pala si Crench eh. Hindi, E muna. E na. Sabi ni Dex, drawing, asset at expense. Tama. Ang debit yung DEA sa dealer, drawings, expense, at asset. Good morning kay Crench. Parang nape-pressure ako na magturo dito ng basics Okay, next. Sinong makakahula sa kabila ng LER? Sabi ni Hotcake, liability, equity, and revenue. Tama ulit. No? Liability,
equity, revenue. Now, dito kailangan ko ang attention nyo dahil medyo itatry ko yung best ko na mas maintindihan nyo yung napaka-basic ng prinsipyo ng debit at saka credit. Ito yung normal balance. Ay, ito yung mga... Anong tawag ganito? Ito sa kanila? Guys, sa mga graduate ng accounting dyan, ano nga tawag sa kanila? Ano tawag? Anong tawag sa drawing expense asset account? Account ba tawag sa kanila? Sige. Walang kukontra kay Dex. Account ba tawag sa kanila? Salamat kay Vin sa pag-send ng rose. Okay, account. Walang papalag kay Dex kasi BSA student daw siya. So, ang mga account na to, para hindi ko na kayo masyadong pahirapan yung utak nyo, memorizing nyo na. Memorizing nyo na. Na yung dealer, na ang normal balance niya, no? Pag sinabing normal balance, dyan mo siya ilalagay pag nag-increase yung value niya. Huwag nyo unang i-overthink. Medyo komplikado to. Hindi to mag-make sense hanggang hindi natin isusulat. Memorizing nyo lang na itong dealer, na yung DEA sa dealer is debit siya. Tapos yung credit, LER, ito siya. Hindi yan mag-make sense hanggang hindi tayo pupunta ng T-account. Basta, screenshot nyo na lang yan. Tapos, balikan natin mamaya. Screenshot nyo na. Sabihin nyo na kung tapos na. Okay. Okay, I assume na tapos na to ha. So, dahil may normal balances na tayo, balikan natin yung transaction na si ABC Company purchase truck worth 10 million cash. Okay? Si ABC Company daw bumili ng truck na worth 10 million cash. So, paano natin siya i-journal entry? Now, kailangan nating ma-identify, balik tayo sa 1, kailangan nating ma-identify anong account ang naapektuhan sa transaction na to. Anong account? Isipin nyo, bumili ng truck ang ABC Company worth 10 million cash. Sinong uhula at anong cash anong account ang naapektuhan sa mga transaction na to? Sabi ni Hotcake, asset at equity. Mali. Sabi ni Dex, assets. Alin ang asset? Alin ang asset dyan? No? Tingnan nyo muna. Saan ang asset dyan? Asset truck, credit, cash. Pareho asset ang naapektuhan, di ba? Now, ang sabi nyo, ang debit ay truck, tapos credit, cash. Ganito magsulat ng journal entry. Kapag debit, siya yung pinakaunang nasa pinakataas. So, lagay natin truck. Tapos, lagay natin yung amount. Yung credit, kapag ilalagay natin yung credit, sa baba ng unang entry, tapos medyo lagyan natin ng margin onte. Ngayon ng cash. Tapos explanation dito, purchase of truck.
Ganyan magsulat ng journal entry. Now, bakit nasa debit ang track at nasa credit ang cash? Himay-himayin ko pa. Himay-himayin ko pa. Balik tayo sa normal balance. Ano ba ang normal balance, no, ng asset? Ano normal balance ng asset? Pag magbibase tayo dito. Normal balance ng asset ay debit, di ba? So meaning, kapag nag-acquire tayo ng something na asset, sa debit natin siya ilalagay. Huwag niyo munang i-overthink. Huwag niyo tanungin bakit. Huwag niyo tanungin anong nasa likod niyan. Basta, yun na yun. Pag nag-acquire ka ng asset, matanggap mo yung asset sa kumpanya, automatic debit yan. Now, anong mangyayari kapag yung asset ang nabawas sa'yo? Kagaya nito. Kasi ang cash, it's an asset as well. Tapos, debit yung normal balance niya. Saan natin siya ilalagay pag yung asset nawala sa atin? Pinakawalan natin. Ang mangyayari, ilalagay natin siya sa credit. Kaya ang nangyari, nag-debit tayo ng asset at nag-credit pa rin tayo ng asset. Yun. Mag-make sense sa inyo yan pag mag-T account at saka mag-trial balance. Ayos? Kagets ba? Tanong? Walang tanong? Malinaw ba o magulo ako magturo? Pinag-practicean ko lang kayo, guys. Pinag-practicean ko lang kayo. Tinitingnan ko kung effective ako magturo ng fundamentals. Sabi ni Abel, kuya, isang example pa. Sige. Pagbigyan natin. Isang example pa. Sige. XYZ company invested 10 million cash for ABC company. Sinong hula sa journal entry niyan? Si XYZ company daw nag-invest ng 10 million na pera sa ABC company. Sabi ni Noy, debit capital, mali. Sabi ni, parang Shell ba to? Asset at equity. Sabi niya, debit cash, 10 million at credit capital, 10 million. Tama. Kasi always guys, huwag niyo kalimutan yung normal balances. No? Ano bang nangyari? Explain ko sa inyo kung anong nangyari. Huwag niyo kalimutan yung normal balance. Explain ko sa inyo anong nangyari sa transaction. Kaya crucial tong identifying transaction. Kasi dito natin matatanong talaga kung anong nangyari. What happened, Bella? What happened sa transaction? Kailangan natin maintindihan. So, ang nangyari, yung kabilang kumpanya, nag-invest sa kumpanya natin ng worth 10 million. So, ano bang nagkameron tayo? No? Ang naapektuhan ng mga account, sige, una mo natin i-identify yung anong mga account involved sa transaction. Pag muna natin yung journal entry, isulat muna natin kung anong account ang meron. Ang naapektuhan, ang meron sa transaction na to is cash and equity. Kasi when we say invest, nagkaroon tayo ng investor sa kumpanya natin at nag-invest sila ng cash sa atin. So meaning equity yan.
It falls sa under ng equity. Tapos nag-invest sila ng cash. So, dito pa lang isipin natin, ang na-increase sa atin ay cash. It forms of asset. So, ang cash ay asset, di ba? So, siya ang i-debit natin. So, ganito yan. Cash, 10 million. Tapos, isipin natin, nag-increase din ang equity natin kasi may nag-invest sa atin ng pera. Ano ba ang normal balance ng equity? Balik ulit tayo sa dealer. Credit ang equity. So, meaning, sa credit natin siya ilalagay. Pwede ilagay natin ano yan, shareholders investment or shareholders equity. Tapos, lagyan natin ng notes na to record investment. So, i-note nyo talaga to. Dati, nung senior high school ako, before ako mag-e-exam ng accounting, nasa taas to ng test paper. Parang kodigo ko siya. Yung dealer. Ano, malinaw? Tanong. Okay ba ako magturo, guys? Na-gets ba? Quiz daw. Sige, quiz. Napakakulit nyo, ha? Quiz tayo, quiz. Journal entry. Okay. Magpe-prepare kayo. Journal entry. Anong journal entry? Lalagyan ko kayo ng... Okay, isa-isahin natin. Journal entry ng... Oh, yan. Hindi ko alam kung in or on. Basta yun yan. ABC Company purchase inventory worth 9,000 on account or in account. Sige. Kumpletuhin nyo yung sagot nyo. Kumpletuhin nyo yung sagot nyo. Sige. Magsagot kayo. Bigyan ko kayo ng 5 minutes. Panis yung mga ano dito, review center. Joke lang. Aliw. Sige, sagot. Bilisan nyo. Sabi ni unang entry, ayusin nyo kasi yung mga pangalan nyo. 9K inventory, accounts payable 9K. Sige, sino pa? Sabi ni Mr. Panams, inventory debit, accounts payable credit. DR inventory. Yon, to record purchase of inventory. Ayos? Nagets pala. So, balik talaga tayo sa dealer. Huwag nyo kalimutan tong dealer. Kung gusto nyo hindi nyo siya makalimutan, ipatato nyo sa mga kamay nyo, ipatato nyo sa utak nyo. Kasi ito talaga yung magiging basis nyo para maging effective kayong mag-identify ng transaction. Ito, himay-himayin natin para ma-explain ko talaga. ABC Company purchase inventory worth of 9,000 on account. So meaning, umutang daw si ABC Company ng supplies, inventory, worth 9,000. Ano bang naapektuhan? Ang naapektuhan na account is ito.
naapektuhan ang inventory. Tapos, kagaya natin, nag-increase ang inventory. Tapos, payable, nag-increase din. So, titingnan natin, kung nag-i-increase yung inventory, saan ba dito siya? Diba sa asset? So, debit natin inventory. Tapos, yung payable, nag-increase din. Kung nag-increase yung payable, kasi nagkautang tayo dahil palautang si ABC Company, credit, diba? So, nag-increase ang liability natin. So, syempre, AP or payable, 9,000. To record, inventory, purchase, on account. Yan. Okay? Gets ba? Type gets kung na-gets. Tanong, baka may tanong. Balik natin para... Jules! Natambay si Jules. Nag-lecture tayo ngayon, Jules. Pinagpraktisan ko tong... Wait lang. Kunin ko muna yung kodigo ko kung tama pa ba yung ginagawa ko sa buhay ko. Okay? Next is... Sabi ni Hoops, US Clan ka po ba, boss? Dati, ganyan lang ba ka-basic yung bookkeeping kapag VA? Wala pa tayo. Nasa basic pa lang tayo. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Okay. Next na tayo is... Nasa next stage na tayo. Erase natin to. Palitin natin. Identify transactions. Journal entry. Ano yung sunod natin na sinong uhula sa sunod na cycle? Sinong hula? Anong sunod ng journal entry? Sagot! I-end live ko to kung ayaw yung sumagot. Post to the ledger. Parang hindi eh. Yan. Sakop na. In-adjust ko na yung webcam ko. Tama, si Noy at saka si Hernie. Ang sunod na sa cycle, ang step is post-journal transaction. Yon. Post-journal transaction. Ano ba ginagawa ng post-journal transaction? Isipin nyo ganito. Basic lang. Papasimplin ko sa inyo. Isipin nyo yung mga accounts, for example, asset, di ba? Yung asset, liability, owner's equity, yung mga account na yan, na-shift ko ba? Yung mga account na yan, may sariling box. Oh, narinig nyo na sa iba yan? Isipin nyo na ang mga account na to ay may mga sariling box. Ang asset ay may isang napakalaking box. Ang liabilities may napakalaking box. Ang equity ay may mas malaking box. For example, cash. Ang cash na yan, may sarili din niyang box.
Inventory. May sarili din niyang box. Pero sakop pa rin siya ng asset. Kumbaga, isipin nyo, yung mga accounts, nag-i-store tayo ng data or transactions dyan. Nag-i-store tayo ng numbers dyan. Isipin nyo, ang posting to ledger o posting the journal transactions is like storing the numbers on each account. Nagsisave tayo ng transactions on each account. At mas magme-make sense yan mamaya-maya. Ginagamit ko yung sarili kong language para mas magets natin nung mas simple. Okay? Alalahanin nyo na yung posting to journal or posting to ledger is like storing the data on its actual account. Example, ano nga yung last natin na paglagay tayo ng mga sample journal entries. ABC ko, purchase 9K of inventory, cash. Owner invests 9.5 cash. Tingnan natin tapos sold 5K in cash. Ano muna? Digest muna yung mga entry na yan. So, unang-una, kailangan muna natin, balik tayo sa pinaka-basic, di ba? Kailangan muna natin bumalik sa anong receipts? Kailangan natin bumalik sa pinaka-steps, pinaka-simula. Kailangan natin ma-identify muna isa-isa. So, ngayon, mag-journal entry tayo. Mag-identification, tapos journal entry. ABC Company purchased 9K of inventory cash. Huwag niyo pansinin yung grammar, yung punto yung gusto kong itawid. Ano journal entry ng pinakauna? Yung una is inventory tapos credit cash. Okay? Una, lagyan natin ng A, B, C. A. Inventory 9K tapos cash 9K. Okay, sa letter B. Cash, debit, credit, capital. Okay? Magaling. Debit cash 9.5. Tapos capital 9.5. Hindi na natin nilalagay ng description kasi sobrang liit ng board natin. Hindi, periodic lang to. Sample lang to, sample. Sa letter C, sagot. Sa letter C, debit cash, tapos sales cash. Okay. Hindi, sales. Cash debit, 5K. Sales, 5K. Okay, tapos na tayo mag-journal entry.
Bakit nag-cogs na yan? Bakit nag-cogs na yan? Let's assume, hindi mo na natin pakomplikahin na. Let's assume that we're using cash accounting basis. Wag mo na kayo mag-merchandising, wag mo na kayo basta. Cash basis muna. Hindi, pag cash basis din. Inventory, cash. Hindi, tama. Tama, approval. Ganyan. Sabi ni Binacho, resist na po kasi ginamit namin noong nag-take ng NC3. Ganyan rin po ba ni-require kapag work? Hindi. Pinapaintindi ko lang yung pinaka-basics. Okay. Ito na yung mga journal entry natin. Journal entry. Yan, journal entry natin yan. Ang gagawin natin, nasa step 3 na tayo. Post-journal transaction. So, ano ulit yung, yung pinaka-concept ng posting to journal? We're trying to store the numbers per account. At ang posting to ledger ay in other terms din is posting to T accounts. Gagamitin na natin yung T. Mga ganyan. Sinong pamilyar sa T? Isipin nyo, yung mga T na yan yung mga box na sinabi ko kanina na pagtatambayan ng mga transactions. Okay, simula tayo sa A. Inventory at saka cash. Lagay tayo ng sariling T account ng cash at sariling T account ng inventory. Dahil ang inventory ay debit, dito natin siya ilalagay. 9,000. Lagyan natin ng numbering, letter, kung anong letter siya, para may guide tayo. Tapos yung cash ay credit. So, dito natin siya ilalagay. Parang debit credit lang din yan. Yung sa dealer, ganun concept din siya. Ganyan. So, para may guide kayo. So, credit, cash, 9K. Letter A. Yan. Pangalawa, nag-increase ang cash, 9.5, tapos nag-increase din ang capital. Lagyan natin ng 9.5 dito. Dahil increase siya debit siya So, sa debit natin ilalagay. Tapos, letter B. Tapos, yung capital, lagyan natin ng capital dito na T din. Capital. Ah, 9.5. C. Nag-increase yung cash natin ng 5,000. Dahil debit siya, sa debit natin ilalagay. Tapos yung sales, gawa tayo ng bagong T account. 5,000. Tama. Tingnan nyo, tama ba, mali? Tama ba, mali? Sinong aawat kung may mali? Walang magsagot? Tama na yan. Ako nagtuturo Joke lang. So, yung T account na yan, dito na yan palagi naka-store. Pero hindi pa yan yung ending. Gagawin natin dyan, kukunin natin yung mga amount ng total. Kasi,
Hindi pa to mga final. Ito, final na to kasi isang entry lang naman eh. Anong mangyayari pag may credit, ang normal balance ay debit? Di ba? Kapag sinabi nating asset, di ba, debit siya, nag-increase. Eh, sa nangyari dito, may credit sa cash. Anong gagawin natin sa T account na yan? So, syempre, kukunin natin yung pinaka-ending na net niya. Yung gagawin natin, ito-total natin lahat total natin yung debit, itotal din natin credit. 9,500 plus 5,000. 14,500. Tapos, ito, down din natin, 9,000. Magkano ang natira? Kano natira? Walang sasagot? Magkano ang natira? 14,500 minus 9,000. 5,500 sabi ni Te Amo Jenny at ni Jay. Basic math lang, no? Sabi ni ano ba tatawag ko sa snail? At shell ba 'yan? At dahil mas malaki to, dito natin ilalagay sa debit ang 5,500. Tapos lagyan natin ng underline yan. Ay, di pala ako sure kung kailangan i-double enter dito. I mean, double line. So, pag meaning yan, pag dito natin ilalagay yung 5,500 sa debit, meaning yan, positive amount yan. Pero may instances na kapag dito mas malaki sa credit, meaning nag-negative yan. So, good yan dahil yung cash natin positive. Hindi tayo nag-negative. Ayos? Ano next step? Di natin i-delete yung yan. Hindi natin tatanggalin yung T-account na yan. Anong next step sa accounting cycle kasunod ng posting to trial balance? Anong kasunod? Identify transaction, journal entry, post the journal entry. Anong kasunod? Unadjusted trial balance. Tama si Wandat. Now, ano ba ang trial balance? Ang trial balance ay partial consolidated report ng debit credit ng iyong TINI account. Ang pagkakasunod ng trial balance ay based din dito. Mauuna ang asset, sunod liability, sunod equity. Now, uunahin natin yung cash. Lalagay muna natin lahat. Cash, inventory, tapos sales, tapos capital. Lagyan natin ng DR tsaka CR. Tama ba? Anong mauuna? Dapat ba equity o sales? Dapat ba capital o sales? Ano mauuna? Tama ba yan? Mauuna sales. Okay, so tama yan. Okay. So, nauna sales. So, ilalagay na natin yung mga final na numbers na total. Lalagay natin 5,500 sa cash, debit. Tapos, inventory, 9,000. Tapos, yung sales ay 5,000. Tapos, yung capital is 9,500. Ito, total na natin yan. Sila. Total natin debit, saka total din natin credit.
Balance ba? Balance ba? Ay, wait. Sorry, hindi na switch. Sorry. So, nilagay ko lang yung cash dito, debit, tapos inventory, debit 9K, tapos yung sales, credit dito, tapos capital, 9.5, credit. Magkano ang hindi mo sa bitana? Ulitin ko na lang. Sorry, sorry. So, sa trial balance, ilalagay natin yung mga total amount na na-accumulate natin sa ating mga journal entry. Diba? Ito na yon. Total account ng cash, total amount ng cash is 5.5. Total amount ng inventory, 9,000. Yan. So, ilalagay na natin yan dito sa trial balance. So, lalagay natin sa cash total 5.5. Inventory, debit, 9,000. Sales, credit, 5,000. Ito debit saka credit. Yung guide ng column niya. Capital, credit, 9.5. So, magkano ang total debit at magkano ang total credit? Magkano? $14,500. Salamat kay Jay, kay Rice, kay Chris Ramos, at Emmy. 14,500. So, yan yung unadjusted trial balance natin. Balance. Dapat naman talaga balance. Screenshot nyo muna. So, ganun lang kasimple ang identification hanggang trial balance. At may 4 pa tayong hindi na-cover. Yung calculated and adjusted, analyze worksheet, fix journal errors, tapos create financial statements, at closing the books. Pero so far ba may clarification kayo? May mali ba akong nagawa o naintindihan nyo naman? Ano, may tanong kayo dito sa trial balance? May tanong? Walang nagtatanong Ang tatalino ng mga nasa live ngayon So, yun. Kaya sinabi nila, no, isa sa mga dilubyo ng accountancy student at saka sa mga nag-aaral ng accounting, mali lang pagkaintindi mo sa transaksyon. Mali lang ang interpretation mo sa problem. Mali na to hanggang katapusan ng mundo. Kapag hindi mo na-correct yan, mali na yan hanggang katapusan ng mundo. Kaya importante ang step by the step ng accounting cycle. Hindi pa to yung accounting cycle. First 4 pa lang to. Marami pa yan. 8 steps yan. Di ba? So, yun ang trial balance. At yung accounting basics na hindi pa kompleto. Ano pa yan? Yung pinagpraktisan ko lang kayo kung may manood ba ng pagtuturo ko. I-rate nyo nga 1 to 10. Kung gaano kalinaw ako mag-explain. Be honest. Out of 10. Kung malinaw ba, nagigets ba, magulo ba, mabilis lang ba, sabihin nyo.
Sabi ni Jack, kaka-join niya lang daw. Sayang. No? So, yun lang. Tanong sa trial balance. Baka may tanong kayo sa trial balance. Kung paano gumagana. Yung identifying transaction, napaka-crucial niya, di ba? Kasi ito yung magiging interpretation mo sa pinaka-problem. Lalong mas crucial yung journal entry. Kaya, every mag-exam ako, ginaganyan ko talaga yung test paper ko. Blur. Kahit na hukayin pa natin yung mga test paper ko nung senior high school, may palaging ganyan. Kasi, yung journal entry kasi, kahit tatama yung pagkaintindi mo sa transaction, mali naman pagka-account mo sa journal entry, lalong mas magiging mali yan pagka-post mo sa trial balance. I mean, sa T-account. Pag mali yung T-account, syempre, mali yung mapopost mo dito. Magbabalance pa rin yan. Kahit na mali pagkaintindi mo sa journal entry, mali pagkaintindi mo sa transaction, pero kapag tama yung pagka-account mo at saka pagka-calculate mo, magbabalance pa rin yan lahat. Kasi same-same lang naman ang amount, di ba? Di ba? Binabalance mo lang naman eh. I mean, inaano mo lang naman yung mga amount eh. So, magbabalance pa rin yan, pero mali yung pagkaintindi mo sa pinaka-problem. Magkakarambol nga lang, at saka mali yung pagkaka-arrange mo. So, basta crucial. Ito, first two. Crucial to. Tapos, yung posting to journal entry, posting to trial balance, I mean, ng T-account, magbe-base ka lang naman sa journal entry. Basta para sa akin, ito yung pinaka-crucial sa simula ng accounting cycle. Kailangan sharp yung pagkaintindi mo sa problem, intindihin mo talaga, i-analyze mo talaga ng mabuti. Tapos, dapat gamay mo na lang din kung ano yung dapat na journal entry na ilagay mo dyan. Sabi ni Mike Ayavil, kaka-join lang. Ako lang pala mag-isa sa Discord. Kapag sa work po ba, need pa rin ng description? May minsan maglalagay ka ng description, pero minsan hindi na kasi may description ang nakalagay. Sabi ni Jules, tama. Pag mali, pagkaintindi sa transaction or problem, 0 na sa exam. Kasi yun yung pinaka-crucial. Kung paano mo intindihin yung problem. No? Sabi ni Karen and Mika Diary, magandang may description yung journal entry para kapag balikan yung tama, maganda may memo. How to explain po the difference between T-account at trial balance? Yung T-account, ito. Ito, T-account to. Ito. Yung trial balance, it's the consolidated report ng T-account. Sorry, magulo Pero ito yung trial balance. Naka-consolidate na siya. Yung T-account, naka-T talaga siya literal. Yan yung kaibahan ng trial balance sa T-account. Sabi ni Daisy, need talaga ng analyzation ng problem. Yes, tama. Need talaga. That's the bare minimum. Doon tayo binabayaran. Sa bilis nating umintindi ng problem at sa bilis nating gumawa at saka mag-record ng transaction. Sabi ni Jack, yung description is usually general journal lang yata. Pag special journals, parang wala na yata. Lahat ng journals, as possible, pwedeng lagyan. Gets ba? Maayos ba ako magturo o hindi? May natutunan ba kayo? Parang walang natutunan. Sige, mag-end live na ako, guys. Salamat sa lahat. Meron daw, sabi ni Daisy. Girl finds, gets daw, sabi ni Hotcake.
Pero ngayon lang, yan lang ika-cover ko today, guys. Actually. Yan lang ika-cover ko today. Yung hanggang trial balance lang. Pero try kong mas explain pa yung end-to-end cycle talaga. Maliit kasi yung board ko eh. Maliit din itong kwarto ko kaya ito lang yung kaya ko sa ngayon. Pero I'm glad na meron kayong at least tutunan onte. Yun lang din naman yung purpose nito. Makapag-practice akong magturo at the same time, may matutunan din kayo. Kailan ang next tutorial? May webinar tayo on how to be freelance bookkeeper ngayong January 13. Meron tayong, join kayo sa Discord community natin. Doon yung roadmap, kung gusto nyo maging freelance bookkeeper, yun yung roadmap. At yun yung kailangan yung pagkakasunod-sunod ng gagawin nyo. Join kayo sa Discord community. Tapos, sa meet and greet natin sa Discord, ngayong January 12, doon tayo magkakakilanlan bawat isa. Doon tayo magiging magkakaibigan. Magpakilala kayo, masanay kayong humarap, at saka magtatanong din kayo kung may tanong din kayo. Anong oras po kayo First time ko tong mag-tutorial. First time ko tong magturo kasi first time inaral ko lang kung pwede ba, kung may gift ba ako sa teaching. Parang meron naman onte. Oh, free po lahat yon, yung meet and greet at saka yung webinar, free lahat yon. Pwede po ba maging bookkeeper kahit bobo sa math? Hindi nyo ba namalayan na yung 9,000 plus 5,500 pinasagot ko pa sa inyo? Kasi may trust issue ako sa sarili ko sa math. Kinalculator ko pa bago ko pa nilagay dyan sa board. Hindi mo kailangan maging math genius. Kailangan mo lang sa accounting cycle, no? Yon, yung nasa upper right, yung accounting cycle, kulang pa yan, pero dapat maging hasa ka dyan. Ang lupit ang transition natin, no? Oh, may nakita ba kayo sa TikTok live na ganyan ka-effort magturo? Kaya dapat kayong mag-follow. Joke lang. Ayos. Maraming salamat. Oh, basic pa lang yan. Hindi, sabi ni Emmy, yan na ba yung accounting basic, sir? Part siya ng accounting basic. Hindi talaga siya yung, papakita ko sa inyo yung accounting cycle, ha? Papakita ko sa inyo yung accounting cycle. Wait lang, give me 1 second. Ayusin ko lang yung screen capture. Ang accounting cycle ay ito. Wait lang. Ba't hindi siya... Yun. Ang accounting cycle ay ito. Wait lang. Ba't ayaw niya?
Dapat window application ba dapat? Tapos Acrobat. Yun. Ang accounting cycle ay ito. 8 step, no? Una, identify transaction, yung ginawa natin kanina. Tapos, record journal entries. Post journal transaction, yung sa T account. Tapos, calculate unadjusted trial balance. Yan. So, yan. Yung step 5, analyze worksheet and identify errors, fix journal entry errors, create financial statement, saka closing na ng libro. Yan yung accounting cycle. Maraming version yan, actually, pero yan yung kinuha ko sa Google. Ayos ba? Mabangis ba yung pagtuturo natin? Yan, no? Maraming transition yan, guys. Baka naman. So, yun lang ang kakaber muna natin sa ngayon. At before tayo mag-end ng session natin ngayon, hanggang 4 lang yung nagawa mo, sir? Oo, yun lang kaya ko, guys. Sa ngayon. May lakad din ako. Join kayo sa ating Discord community, ha? Join kayo. Adjusting entries, baka bukas or sa susunod. Ayos. Join kayo sa Discord community dahil doon ako magbibigay ng updates sa kung kailan tayo magto-tutorial. Yung webinar natin at saka yung meet and greet, may schedule na yon. Okay, before tayo mag-ending, tayo muna mag-pray. Tayo muna pagpe-pray ko kayo. Dalangin ko na lahat ng mga gusto matuto ng accounting, gusto maging freelancer, gusto maging freelance bookkeeper, pagpe-pray natin yan. Mangarap kayo, pagpe-pray natin yan na ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Okay? So mag-closing prayer muna tayo before tayo mag-end ng session natin. Lord Jesus, we thank you for this wonderful morning, Lord. Maraming salamat, Lord, at naitawid namin itong session namin ngayon, Lord. At maraming salamat, Lord, sa kaalaman. Maraming salamat, Lord, sa biyayang binigay niyo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa gift of life. Lord, nagpapakumbaba po kami sa aming mga sarili. Inaangkin po namin na hindi namin alam lahat, Lord Jesus. Kaya po kami nag-aaral. Kaya po namin yung heavenly knowledge. Wisdom na galing sa inyo para po maitawid namin yung mga bagay at kamit namin yung mga pangarap na kailangan namin. Lord, nagpapakumbaba kami sa aming mga sarili. Nanghihingi kami ng mga kapatawaran ng aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi. Tulungan niyo po kami, Lord, na lahat ng aming mga ginagawa sa buhay ay naaayon sa kalooban mo. Lord, wala kaming magagawang matino kung hindi kami nagde-depend sa inyo, Lord. Kaya, Lord, dinadalangin namin na always, Lord, na gabayan niyo kami, bigyan niyo kami ng knowledge. At salamat, Lord, sa lahat. Lord, salamat sa buhay na may community. Salamat sa buhay na may Diyos. Salamat sa buhay na may pamilya. Salamat sa buhay na nagmamahalan. Salamat sa buhay na may pangarap at desire. Lahat ng ito in-offer namin sa yung pangalan na si Jesus. Amen and amen. Guys, salamat sa pagtambay. Salamat sa inyong lahat. At see you sa next na session natin. Ayos! Magandang araw at mabuhay ang Pilipinas!